Lord. Magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi rin sa lahat ng ating mga kaibigang pastors, ministers, at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Sa gabing ito po, ating talakayin itong dalawang biyaya ng Lord, dalawang covenants at dalawang grace ng Lord sa mga hentil na siyang naging church at ito pong bansang Israel. Na ngayon po alam nating lahat, nasa kaguluhan ng bansang Israel, kaya kailangan nating isama sa ating mga panalangin. Babasahin ko po itong aklat ng Genesis para mabalikan natin itong covenant ng Lord kay Amang Abraham dito po sa Genesis chapter 21. Ganito po ang sinasabi. Ito isang prophecy ng Lord patungkol po sa church at sa Israel. Po? Naniniwala ko ito'y kayang unawain na rin po ng mga baguhan. Ipapaliwanag na lang natin. Po? Genesis chapter 21, mula po dito sa verse 1 na po. Mula verse 1 na. Para maunawaan natin ang biyaya ng Lord sa atin, mga hentil, no, na tinawag ng Lord para mapabilang sa kanyang church, sa body of Christ, at makita rin natin itong grace ng Lord sa Israel. Kasi ang Israel, sabi ni San Pablo, sila'y mga beloved ng Lord, alang-alang sa mga magulang, alang-alang kay Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya ang Lord, hindi niya tuluyang itatakwil ang bansang Israel. Pero sa Gentile Church, makikita natin itong napakadakilang biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. Matutuwa po tayo sapagkat kakaiba talaga ang grace ng Lord sa mga Gentiles sapagkat tayo po ang naging church ng Panginoon. Pakinggan po natin itong sinabi ng Genesis. And the Lord visited Sarah, the Lord visited Sarah as he had said. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Natupad ang propesya ng Lord kay Sarah, dahil nangako ang Lord kay Abraham at Sarah, sabi niya, Abraham, bibigyan kita ng anak sa iyong asawa. Maliwanag po yan. Sa next year, sa ganitong panahon, may kakalungin na kayong sanggol, may anak na kayo. Ito ang tinatawag ng Lord na seed of promise. Pangako po ang pagkakapanganak ni Sarah at naniwala si Amang Abraham. Kahit si Sarah po ay, sabi nga ng Bible, halos patay na, hindi na pwedeng manganak, pero siya po'y nanganak muli. Natupad ang propesya ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God has spoken to him. At the set time of which God had spoken unto him. Sinabi ng Lord, di ba? Sa next year, sa ganito rin panahon. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Isaac. And Abraham circumcised his son, Isaac, being 8 years old. Ito na po, dumating na yung oras ng kanyang circumcision, as God had commanded him. Verse 5, and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Kaya makikita natin ang milagro dito. Talagang isipin mo, 100 years at si Sarah 90 years nang magkaanak. Kaya itong tinatawag na seed of promise. Mga kapatid. Kaya nga pangako itong si no? Sa Diyos naman po walang imposible. Lahat ng sinalita ng Lord, lahat ng propesya ng Lord, tiyak na magaganap.
And Sarah said, God has made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. And she said, who would have said unto Abraham that Sarah should have given children suck? For I have borne him a son in his old age. And the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Verse 9, pakinggan po natin ito. Dito po, nanunuya itong si Ismael. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Tinutuya siya ni Ismael, yung anak ni Abraham kay Hagar. Kaya itong si Sarah, galit na galit. At alam niyo na po, no? Nang ipanganak si Ismael ni Hagar, nagsimula na pong mawala ang kapayapaan ni Sarah, nagkaroon sila ng problema ni Abraham. Kaya dito po nagsalita si Sarah, ang sabi rito, verse 10, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Ulitin ko po. Sarah said unto Abraham, cast out the bondwoman. Palayasin mo ang aliping babae at ang kanyang anak. Palayasin mo sa pamilya natin. Sabi niya, palayasin mo sila. Sapagkat ang anak ng aliping babae ay hindi dapat maging tagapagmana kasama ng aking anak na si Isaac. Ay maliwanag po yun. Tuloy ko po. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad. And because of thy bondwoman, sabi niya, in all that Sarah has said unto you, sabi niya, makinig ka. Lahat ng sinabi ni Sarah, pakinggan mo, sundin mo. Hearken unto her voice. Hearken unto his voice. For in Isaac shall thy seed be called. Purihin po ang Panginoon. Dito po, makikita natin itong propesiyang ito. Ito po isang prophecy, isang mystery. Hindi po ito basta pangkaraniwang conversation lang ni Sarah at ni Abraham. Dito po makikita natin ang plano ng Diyos. Sinalita niya na panahon pa po ni Sarah, sinabi na ng Lord ang kanyang plano sa Israel at sa church, mga kapatid. At gusto ko pong ma-share sa inyo na ang church, ito ang tinutukoy ng Lord na pangako niya kay Abraham. Nang si Abraham po ay unang kausapin ng Lord, bago manganak si Sarah, sabi ng Panginoon, dahil ang sabi ni Abraham, Panginoon, pinagpala mo ako, pinayaman mo ako, pero sabi niya, wala akong anak na tagapagmana. Ito lamang ang anak ng aking alipin na pinanganak sa aking bahay, siyang magiging tagapagmana ko. Sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, bibigyan kita Abraham ng anak. Sabi niya, hindi yan ang magiging tagapagmana mo, hindi yung anak ng alipin mo, kundi bibigyan kita ng tagapagmana na tunay mong anak kay Sarah, sa iyong legal wife. Naniwala si Abraham. Nagpasalamat siya, naniwala siya. Kaya ang Panginoon, natuwa ang Lord dahil sa pananampalataya ni amang Abraham. Anong sabi ni Lord? Ang pangalan mo, Abram, dahil ang pangalan niya ay Abram, sabi niya, ikaw ay tatawagin kong, mula ngayon hindi na kita tatawagin Abram.
ang pangalan mo hindi na magiging Abram o ikaw ay tatawaging Abraham o Abraham. Na ang ibig sabihin, sapagkat ikaw ang magiging ama ng lahat ng mga bansa. Sabi ng Lord. Malinaw po itong dakilang propesiyang ito. Bigyan po natin ng pansin ito dahil napakahalaga po nito. Ang ibig sabihin ng Abraham, sabi ng Lord, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa o halos lahat ng bansa sa buong mundo. Kaya nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag tayo po'y mananampalataya sa Diyos, bawa ikaw ay isang Kristiyano at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tatawagin kayong mga binhi ni Abraham o ang mga anak ni Abraham. Kaya dito mga kapatid, ang tinutukoy ng Lord hindi Israel. Sabi niya, ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya dito pa lang makikita na natin na ang Diyos, meron siyang plano sa mga hentil. Meron siyang plano na tumawag din ng mga maliligtas sa bawat bansa. Meron din siyang mga chosen people sa mga hentil o Gentile nations. Noong unang panahon talaga, ang Israel lang po ang tinatawag na chosen people ng Lord, ang Israel, mga kapatid. Pero, pinrapisi niya sa pamamagitan ni Sarah itong napakagandang plano ng Lord sa mga hentil. Meron po siyang plano para sa buong mundo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John 3:16, "For God so loved the world." Hindi lang po Israel. The world, sabi rito. Buong mundo, marami siyang chosen people, bawat bansa. Ito ang plano ng Lord. Sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong mundo, sa lahat ng tao, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sa kanya'y sumampalataya kay Jesus, hindi na parurusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nagkaroon tayo ng kaligtasan. Naligtas po tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Napako siya sa cross at tinubos ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, kaya nga ngayon, tinatawag tayong mga binhi ni Abraham. Mga seed of promise. Okay, tuloy ko po. Sabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mo ang anak ng aliping babae at ang aliping babae. Palayasin mo si Hagar at ang anak niyang si Ismael. Ito po ang propesya ng Lord. Hindi alam ni Sarah, ginamit lang po ng Diyos ang kanyang bibig para ipaunawa sa atin ng Panginoon itong kanyang napakadakilang plano na ang Diyos magliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa mga hentil. Sapagkat ang anak ng aliping babae na si Hagar, ang kanyang anak na si Ismael, hindi pwedeng magmana kasama ang aking anak. Kaya nga iba ang grace ng Lord sa Israel, iba ang grace ng Lord sa panahon natin. Tayo po talagang dispensation of grace tayo eh. Binuhos ng Lord sa panahon natin ng grace. At pinatigas ng Diyos ang puso ng Israel, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa Biblia, pinatigas ng Diyos ang puso ng Israel. Bakit? Sabi ng Roma, para mapunta sa atin ang biyaya ng kaligtasan. Para ang grace ng Lord sa mga hentil, mga kapatid, makarating sa mga Gentiles. Pag sinabing Gentile o hentil, yung hindi po natural na Israel o Israelita. Hindi natural Jew o Hudyo. Katulad ng mga Pilipino, Amerikano, Chinese, Japanese. Yan po, no? Ang tinatawag diyan mga Gentile nations. Yan po. Kaya ang pagtawag kasi ng Lord, tinawag niya ang Israel, tinawag din niya ang church na magmumula sa mga hentil. Isishare ko sa inyo ng ang church,
ay tinawag ng Lord mula sa mga hentil. Alam nating lahat na ang church o ang iglesia ng Diyos na buhay ay tinatawag itong the bride of Christ, ang mapapangasawang babae ni Kristo. Ito rin po ang tinatawag na the body of Christ, katawan ni Kristo. Ephesians, siyang kakumpletuhan ni Kristo. Si Kristo ang pangulo o ulo, the head. Ang church ang katawan. Kaya nga si Kristo, sabi ng Epeso, magiging kumpleto si Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia o ng kanyang church. At tayo po ang tinatawag na iglesia ng Diyos o iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang iglesia ng Diyos sa Bible at ang iglesia ni Jesucristo, iisa lang po yun, mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, makikita natin itong plano ng Lord. Basahin natin ang Galatians para makita natin paano nangyari ito. Paano naging church ang mga hentil at hindi ang Israel ang tinawag ng Lord para maging bride ng Panginoong Jesucristo o babaeng ikakasal ng Panginoong Jesucristo. Nasa Galatia po. Babasahin natin ang Galatians para makita natin itong mystery ito. Napakahalaga po. Galatians chapter 4 mula verse 22. For it is written, sabi dito, no? That Abraham had two sons. Ayon sa nasusulat, si Abraham ay may dalawang anak. The one by a bondwoman o bondmaid. Sino ito? Si Sarah, si Agar. Ang bondmaid o bondwoman, ang aliping babae, ay si Hagar, no? At ang kanyang anak, alam natin si Ismael. The other, by a free woman. Ang isang anak ni Abraham, maliban kay Ismael, ay anak ng malayang babae, si Sarah. Siya ang free woman, si Sarah, o ang kanyang legal wife talaga ni Abraham. But he who was of the bondwoman, sabi rito, was born after the flesh. Maliwanag po ito, huwag niyong kalilimutan ito. Ngunit, sabi rito, ang anak ni Abraham mula sa aliping babae. Sino ba yung aliping babae? Si Hagar. Ang anak daw ni Abraham sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa laman. Ito na po, no? Hindi pangako. Kabaligtaran po yan ng pangako. Siya anak ni Abraham ayon sa laman. Ulitin ko po, baka meron pong baguhan na hindi niya maintindihan ito. Alam niyo po, nung araw na si Abraham, mga kapatid, pinangakuan ng Lord ng anak. Isipin mo, ang haba ng panahon na hinintay nila yung anak, hindi pa dumating. Pero ang sabi ng Biblia, siguro si Sarah, tumingin na sa kanyang sarili, sabi niya, siguro hindi na ako magkakaanak, sabi niya, no? Kasi, ano na siya matanda na, nanganak siya, 90 years old Sabi niya, binigyan na lang niya kay Abraham ang kanyang alipin. Meron siyang aliping Egyptian woman, ito po, alam niyo mga Egyptian, napakaganda, no? Bata pa, binigay niya ito kay Abraham. Sabi niya, Abraham, total, hindi na ako magkakaanak. Sabi niya, matanda na po siya. Sabi niya, ibibigay ko na lang sa iyo ang aking aliping babae. Sabi niya, siya na lang ang maging asawa mo siya. Sa pamamagitan man lamang niya, magkakaroon ako ng anak sa iyo. Dahil alipin ko siya, yung anak niya, akin din, sa akin din. Kaya alipin ko ang kanyang nanay. Sinunod ni Abraham yon. Dahil iniisip ni Sarah, baka ang pangako ng Diyos na bigyan si Abraham ng anak, no po? Na kasindami ng bituin sa langit, ay magmumula sa kanyang aliping babae. Kaya nawalan siya ng pag-asa. Hindi niya naisip na ang salita ng Diyos, pag pinangako ng Diyos, mga kapatid, na bibigyan kita ng anak, matutupad po yan. Pag sinabi ng Lord, walang magmimintis o hindi matutupad
sa mga pangako ng Lord. Pero si Sarah medyo nanghina sa faith, kaya binigyan niya yung kanyang alipin. Gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Bilang tao, desisyon ng tao na laging mali, mga kapatid, na pinagsisihan niya. Dumating ang panahon, yun ang naging problemang malaki ni Sarah. Nang makita niyang minahal ni Abraham itong si Hagar. Bakit niya minahal? Kasi nagkaroon siya ng anak kay Hagar. At siguro po, no, talagang malaking pagsubok kay Sarah. Kaya lagi silang nag-aaway ni Abraham. Siyempre, tinutuya siya ni Hagar, pati na itong anak niya na si Ismael, tinutuya niya rin si Sarah. Siyempre kung ano yung nakikita ng anak sa nanay niyang si Hagar, tinutuya niya rin si Sarah. Kaya itong itong talagang tunay na asawa, nagwawala sa galit. Kaya sabi niya kay Abraham, nang magkaroon na siya ng sariling anak, na si Isaac, sabi niya, palayasin mo ang aliping babaeng yan sa pamilya natin. Palayasin mo yan. Sapagkat pati ang kanyang anak, dahil ang anak niya, dahil si Abraham napakayaman, hindi pwedeng maging tagapagmana ang anak ng aliping babae kasama ng aking anak na si Isaac. Kaya mga kapatid, napakayamang tao ni Abraham. Ayon sa Biblia, mga kapatid, ang kanyang mga alipin, siguro maglalaro sa more or less 2,000 to 3,000. Napakarami niyang alipin. Kasi yung sundalo niya, kumuha siya ng sundalo sa mga alipin niya, 700 soldiers. Sipin mo yung mga alipin niya, meron siyang 700 soldiers. Gaano karami yon? May yung mga asawa pa nun, yung mga anak pa nila. Kaya mga kapatid, more or less yung 2,000 alipin, pinapakain ni Abraham araw-araw. Ganun siya kayaman, mga kapatid. Pinagpala siya ng Diyos. Kaya nga, ngayon, dahil sa kanyang, alam niyo na yung katapatan niya sa Panginoon, ngayon po itong si Abraham na nagalit, sabi niya, pamilya na natin sila. Pamilya na natin sila. At may anak ako kay Hagar, sabi niya. In the first place, sabi niya, yun nga, no? Ikaw naman ang nagbigay sa akin, sa kanya. Hindi naman ako. Kaya, galit na galit si Abraham. Ayaw niya. Pero nagsalita ang Panginoong Diyos. Nangusap ang Panginoon kay Abraham. Sabi niya rito, huwag kang, sabi niya, huwag kang, sabi ng Panginoon, huwag kang malungkot dahil sa iyong anak na si Ismael. Huwag kang, sabi niya, huwag kang, yun nga, nakita ng Panginoon, naghihimutok si Abraham at ganun din sa bondwoman. Kasi, sabi ng Panginoon, may plano ako sa kanila. Pabayaan mo silang, sundin mo ang asawa mong si Sarah sa kanyang desisyon. Sundin mo siya. Hindi ko sila pababayaan. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Palalaking ko ang bata at gagawin ko siyang isang malaking nasyon. Malaking bansa. Kaya nga nagkaroon ng maraming Muslim, mga kapatid. Kaya ngayon, kaya nga ang pansinin niyo ang mga Muslim, kinikilala nila si Abraham. Ang tawag ng mga Muslim kay Abraham, si Amang Ibrahim. Ibrahim. Alam din nila na sila'y anak ni Abraham. Kaya lang, anak sa laman. Ito po ang magandang ano dito. Sabi dito, may 2 anak si Abraham. Ang isa sa aliping babae, ang isang anak niya sa malayang babae na si Sarah. Ang anak niya sa aliping babae na si Hagar, sabi niya, ang anak niya si Ismael, anak niya ito kay Agar na isang alipin ni Sarah. Ito ay ipinanganak ayon sa laman. Sabi dito, was born after the flesh. Unawain natin mabuti, ang aliping lalaki, ang aliping babae ng anak kay Ismael, ang anak niya, sabi rito, ipinanganak ayon sa laman, sa flesh. Pero si Isaac, hindi sa flesh. Sabi rito, but of the free woman, hindi sa laman, was born by promise. Thank you very much. Was born by promise. Itong si Isaac talaga,
ang anak na pinangako ng Diyos. Kasi ang nanay niya, hindi na pwedeng magkaanak eh. Pero ang Lord nangako, nagsalita, nagprophesy, sabi ng Lord, magkakaanak ka, Sarah. Next year, sa ganito rin paraan, may anak ka na. By promise, yun ang promise. At naniwala si Abraham. Kaya tinupad ng Diyos ang pangako, ipinanganak niya si Isaac. Kaya napaka ganda nito. Tandaan nyo, ang anak sa laman, si Ismael, na naging, sabi rito, tingnan natin, na isang allegory, sabi ng Bible, isang symbolic. Pakinggan natin, no? Which things, verse 24, yung dalawang anak na ito at dalawang babae, isang alipin, isang malaya, sabi rito, which things are an allegory. Allegory, symbolic. For these are the two covenants. Ito ang dalawang tipan, Old Testament at New Testament. Alam nating lahat, Old Testament, Israel, New Testament, ang church. By grace. The one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar o Agar. Ang isa raw, na ang aliping babae, ay mula sa Mount Sinai. Sino ba ang nakipag-marriage covenant sa Diyos sa Mount Sinai? Hindi ba ang Israel? Ang mga Israelita? Doon binigay ng Diyos ang Ten Commandments sa Mount Sinai. Kaya nga takot na takot ang Israel dahil ang Mount Sinai nababalot ng makapal na usok, kadiliman, kulog, kidlat, at narinig nilang tinig ng Diyos na dumadagundong. Kaya takot na takot ang Israel nang ibigay ng Lord ang Ten Commandments. Sabi rito, ang isa, Mount Sinai. Israel po yan. No? Si Hagar, sabi rito, ang Mount Sinai, no? Ang Old Testament, which gendereth to bondage. Tingnan nyo, yung batas na binigay ng Lord, gendereth daw sa bondage. Ang tinutukoy nito yung pagkaalipin, which is Agar. Si Agar ay ang aliping babae, siya raw ay alipin, no? For this Agar is Mount Sinai. Pakinggan niyo po, itong si Hagar, ang Mount Sinai, siyang sinisimbolo ng Old Testament in Arabia and answereth to Jerusalem. It corresponds to Jerusalem. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy nito, siya pala ang parang sinisimbolo ng Jerusalem, ng Israel ngayon, which now is. Yun daw kasalukuyang Jerusalem, siya si Hagar. Si Hagar, ang babaeng hindi malaya, ang babaeng alipin. Dapat natin malaman, ang Israel ngayon ay hindi malaya. Sila po'y alipin ng unbelief, alipin ng kasalanan. Kaya nga, pinako nila si Kristo sa krus, nireject nila ang kanilang Savior, kaya sila po ay nasa sumpa, nasa kasalanan pa rin hanggang ngayon. Hindi pa sila, mga kapatid, malaya. Yun lamang tumanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon, ang tinatawag ng Lord na malaya. Sabi nga ni Lord, makikilala nyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Si Jesus. Amen. Kaya sabi rito, itong si Hagar ay simbolo ng Jerusalem, ng Israel ngayon. At ito, this Hagar is Mount Sinai, Old Testament. Ito tinatawag na lumang tipan. Dalawang covenant Old and New Testament. In Arabia, and answereth to Jerusalem. Si Hagar pala ang Jerusalem o Israel, which now is, yung kasalukuyang Jerusalem sa Middle East. And is in bondage with her children. Aliwanag po ito. At siya'y alipin kasama ng kanyang mga anak. Tingnan nyo. Kaya nga ang Israel, hindi malaya, alipin pa rin hanggang ngayon. Kahit sa Apostol Pablo, sa Aklat ng Korinto, 2 Corinthians
sinabi niya 3, tsaka dito sa ang Israel hindi malayo sa Roman, sinabi rin niya rin yan, mga kapatid, sila po ay alipin. Kaya nga sabi ni Pablo sa church, ipanalangin ninyo ang Israel at kahabagan, sapagkat sa pamamagitan ng inyong awa, sila rin ay maliligtas. Sabi ni Paul. Inihingi ni Paul ng prayer ang kanyang mga kababayan na Israelita sa church. Bakit? Sinong tinutukoy yung church? Mga hentil. Ipanalangin niyo ang Israel upang sila rin ay maligtas katulad natin, mga kapatid. Dahil tayo po, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Savior, bilang Panginoon. Kaya nga po tayo naging mga anak ng Diyos. John 1:12. Sino mang tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero ang Israel, hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon. Kaya nga wala pa silang buhay na walang hanggan. Hindi pa sila ligtas, mga kapatid. Sabi ng Biblia, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, thou shalt be saved. Kapag kinonfess mo raw si Kristo sa iyong bibig, na siya ang Savior, siya ang Panginoon, namatay at nabuhay na maguli, after 3 days, maliligtas ka. For with the mouth confession is made unto salvation. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel hindi ligtas. Dahil hindi nila kino-confess sa kanilang bibig si Jesus Christ. Hindi nila kino-confess ang Panginoon Jesucristo. Bakit? Hindi sila nananampalataya, mga kapatid. Kaya nga, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang Savior o ang Kristo. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Kristo sa Israel. Kaya nga, hindi pa sila ligtas. Kahit si San Pablo, sinabi niya rin yan. Ipanalangin niyo ang Israel upang sila rin ay maligtas. Sinabi niya rin yan, sabi ni Paul, ang aking desire at ang aking prayer for Israel is that they might be saved. Sabi ni Paul. Is that they might be saved. Dahil alam ni Paul na ang Israel hindi ligtas. Hindi nila tinanggap si Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Tinakwil nila ang ating Savior, ang kanilang Messiah at ating Messiah. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kaya pinutol sila ng Lord sa sanga, sa puno. Pinutol sila, Romans chapter 10 or 11, ang malino po yun. Sila ang mga original na sanga ng punong olibo. Alam nating lahat kung sino ang puno. Sabi ni Kristo, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi ni Apostol Pablo, pinutol ng Diyos ang mga original na sanga. Sino ang original at natural na sanga? Israel. Pinutol sila sa puno upang maidugtong kayong mga hentil. Amen. Kaya mga Gentiles ang dinugtong ni Kristo. Di ba mga kapatid? Kaya nga sabi niya, huwag kayong magmamataas. Kasi sabi niya, kung ang tunay na sanga naputol ng Panginoon at itinapon, baka mag-ingat kayo sapagkat pwede niya rin gawin sa inyo na kayo'y putulan din. Kapag hindi nyo pinahalagahan ang kanyang biyaya. Kaya pahalagahan natin ang ating kaligtasan. Dahil biyaya lang po ng Diyos to. Awa lang ng Diyos sa atin to. Lahat tayo hindi karapat-dapat, mga kapatid. Walang sino mang pastor ang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Maniwala kayo, mga kapatid. Kaya nga pag nagpipray ako, lagi ko sinasabi sa Lord, Panginoon, patuloy niyo po kaming kahabagan. Patuloy mo kaming pagpalain at kahabagan. Sapagkat alam ko na habag lang ng Diyos, kaya tayo nakatayo, mga kapatid. Wala namang taong matatag. Sabi nga ng Lord, with men, it is impossible, sabi niya, to be saved. But not with God. For with God, nothing is impossible. Sabi ng Lord, walang imposible sa Diyos. Pero sa tao, imposible sa tao ang maligtas, sabi ni Kristo. But not with God. Dahil biyaya lang po ng Diyos itong salvation natin. Basta manatili tayo kay Kristo, sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, manatili kayo sa pananampalataya sapagkat siya lang po ang tanging daan ng kaligtasan. Para sa mga baguhan, no? Huwag kayong lalayo kay Kristo. Magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya, mga kapatid naming baguhan sa Lord,
sapagkat si Jesus lang ang ating pag-asa. Siya lang po ang ating Savior. Siya lang po ang, mga kapatid, nagligtas sa atin. Okay? Walang napakong sa krus na relihiyon. Walang relihiyong napako sa krus. Si Kristo lang ang napako sa krus. Kaya sa atin po, hindi natin pinag-uusapan dito yung relihiyon. Dahil ang relihiyon, hindi naman magliligtas sa tao. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang religion ay nagmula lang sa salitang religare. Latin word religare, meaning to tie again. Yung relasyong nasira, idinugtong muli ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng reliyon. Parang panunumbalik lang sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang magliligtas sa atin, isa lang po, si Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang Savior, manampalataya ka na namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan, at nabuhay na maguli after 3 days, i-confess mo yan at maliligtas ka, sabi ng Biblia. Kaya nga po, mahalaga ang mouth confession. Okay. Kaya itong si Abraham, ito ang dalawa niyang anak. Si Ismael, anak niya sa Laman, kay Hagar, na alipin. Si Isaac, anak ni Abraham kay Sarah, na legal wife, malaya, hindi alipin, at tinatawag itong hindi anak sa laman, kundi anak sa pangako. Seed of promise. Amen. Kaya mga kapatid, ito po ang kasaysayan nila. Ngayon, sabi rito, si Agar ang simbolo ng Jerusalem ngayon, which now is ang Israel. Kaya nga, and is in bondage with their children. Sila'y hindi malaya. Nakatanikala pa rin sila sa unbelief, no? Wala silang faith kay Jesus, kaya hindi pa sila ligtas. Ngunit si Isaac, ito ang tinutukoy ng Lord na seed of promise, tayo po yun. Tayo yung seed of promise. Sabi ni Apostol Pablo, sabi rito, now you brethren, verse 18 at 28, now we brethren, sinong tinutukoy ni San Pablo rito? Ang Gentile Church. Galatia ito. Itong mga kasama niya ito, Galatians. Mga hentil po ito. Sabi ni Pablo sa mga hentil, but we brethren, as Isaac was, are the children of promise. Sabi ni Pablo, tayo mga kapatid, ang tinatawag ng Diyos na mga anak sa pangako. Napakalinaw. Ang Israel ngayon, sila ang anak sa laman. Sabi rito, kasi siyang simbolo ni Hagar at Ismael. Sabi rito, pinanganak si Ismael ni Hagar, born after the flesh. Sila ang laman, no? Pero ang church, sabi ng Lord, yung mga anak sa pangako, kasi ang church, pinangako lang ng Lord kay Abraham. Abraham, tingnan mo yung mga bituin sa langit. Ganyan ang magiging anak mo. Sa buong mundo yan, no? Tatawagin kitang Abraham, hindi na Abram ang pangalan mo. Tatawagin na kitang Abraham. Ibig sabihin, ikaw nang magiging ama ng maraming mga bansa sa mundo. Malinaw po yon. Ibig sabihin, promise. Ganyan magiging kasindami ang anak mo. Hindi ba pangako yon? Tayo ang tinutukoy ng Lord doon. Kayo yung mga bituin na yon. Lahat ng believers, yun ang mga bituin sa langit. Bakit ginamit ng Lord yung bituin? Kasi sinabi ni Prophet Daniel, kayo'y magliliwanag sa langit, sabi niya, pagdating ng panahon. Magiging liwanag kayo na magliningning sa langit. Kayong mga righteous, kayong mga believers, kayong mga saints. Sabi ni Prophet Daniel. Sinabi rin niya ng Panginoong Jesucristo, kayo'y magliliwanag sa langit, sabi rin ni Jesus. Kaya nga ginamit niya ang mga bituin, mga kapatid. Kaya nga sabi ni ang Panginoon kay Abraham, tingnan mo yung mga bituin, ganyan ang magiging mga anak mo. Ibig sabihin ng Lord, pinahiwatig niya na magniningning kayo sa langit. Pag sinuot nyo namin yung mga theophany bodies, naku mga kapatid, magliliwanag na kayo sa langit. Parang just sardine stone, sabi ng Biblia. Napakagandang kulay. Okay, tuloy po natin. Kaya sabi nito, ngunit tayo mga kapatid, katulad ni Isaac, tayo pala ang sinisimbolo, si Isaac pala,
ang sinisimbolo ng church. Gentile church, mga kapatid. As Isaac was, we are the children of promise. Sabi ni Apostol Pablo. Ang church pala, ang children of promise. At si tayo, sabi ng Biblia, ang tinatawag na mga spiritual Israelites. Bagamat Gentile sa laman, pero kayo ang tunay na spiritual Israelites. Pakinggan natin. Romans chapter 4. Para makita nating lubos ito, at dadako tayo sa ating conclusion mamaya. Tingnan natin itong, para maunawa nating lubos itong mystery ito, napaka-palad po natin, mga hentil. Bakit kayo ang naging church? Bakit tayo ang ginawang church ng Lord? Bakit hindi Israel? Kasi maraming hindi naniniwala rito. Sabi niya, hindi ba ang church lahat ng mananampalataya tinatawag na church? Tama. Tama po yun. Kaso ang Israel hindi nanampalataya. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Sarah, palayasin mo ang aliping babae at ang kanyang anak. Sino sila? Hindi ba sinisimbolo ng Israel? Sapagat ang anak ng aliping babae, hindi pwedeng magmana kasama ng aking anak na si Isaac. Child of promise. O masasabi natin, seed of promise. Ang church. Pakinggan po natin to. Sabi ni Paul, I say the truth. Dito po tayo sa Romans chapter 9, mula na sa 1. Sabi ni Pablo, unawain po natin mabuti, no? I say the truth in Christ. I lie not. Sabi niya, sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Tungkol sa Israel ito. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Sabi ni Paul, meron akong kabigatan, great heaviness, dakilang kabigatan sa puso, kalungkutan, sabi niya. For I could wish that myself have accursed with Christ, from Christ, for my brethren. Tingnan nyo, for my brethren. Sino ang brethren niya? Israel. Dahil si Pablo ay isang Israelita rin. My kinsmen, mga kalahi niya, according to the flesh, ayon sa laman, natural Jew, si Apostol Pablo, which are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants. Tingnan niyo po, no? Israel sila. And the giving of the law, Old Testament. Sila ang Old Testament. And the service of God and the promises. Whose are the fathers? Nagbula ang mga magulang sa Israel. Sila Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga sabi niya, whose are the fathers? And of whom, as concerning the flesh, Christ came. Pati na si Kristo, nagmula rin sa Israel. Isa ring Hudyo ang Panginoong Jesucristo sa laman. Kaya nga sabi ni Pablo, nalulungkot ako para sa aking bayang Israel. Grabe ang kabigatan ko sa Israel. Grabe ang kalungkutan ko para sa aking mga kalahi at kababayang Israel. Bakit? Ito ang sinabi niya. Not though, sabi niya, the word of God has taken none effect. For they are not all Israel. Sabi ni Pablo, lahat daw ng nasa Middle East, sa Israel ngayon, hindi lahat sila Israel. Hindi sila tunay na Israel, which are of Israel. Sabi niya, they are not all Israel, which are of Israel. Yung mga taga-Israel, hindi sila Israelita, sabi niya. Neither, sabi niya sa verse 7, because they are the seed of Abraham, are they all children of God? Ang linaw, hindi porket sila'y mga binhi ni Abraham,
galing sila kay Abraham, mga apo sila ni Abraham, hindi porke anak sila ni Abraham sa laman, sila na ang mga anak ng Diyos. No, sabi ng Biblia, but in Isaac shall thy seed be called. Ganyan, by promise. Tuloy ko po sa 8. That is, ito na po, ito ang conclusion ni Pablo. Pinaliwanag niyang mabuti. That is, they which are the children of the flesh, sila na mga anak sa laman. Sino ba ang anak sa laman? Hindi ba si Hagar at si Ismael na sinisimbolo raw ng Israel ngayon? Sabi rito, they which are the children of the flesh, Israel, these are not the children of God. Sabi rito, napakalinaw mga kapatid. These are not the children of God. Hindi sila ang mga anak ng Diyos. But, the children of the promise, sino ang children of promise? Ang church, ang mga Gentiles sa buong mundo. Sabi ng Diyos, Abraham, ang mga anak mo magiging kasindami ng bituin sa langit. Tatawagin kang Abraham, ibig sabihin magiging ama ka ng maraming bansa sa buong mundo. Gentiles, church. Sabi rito, but the children of the promise are counted for the seed. Amen. Ngunit ang mga anak sa pangako, sila ang tunay na anak o binhi ng Diyos. Amen. Napakalinaw po nito mga kapatid. Letra por letra, napakalinaw ang paliwanag ni Apostol Pablo. Si Pablo po ay Israelita. Pero pinangaral niya ng kanyang kababayan, kawawa. Sila'y hindi tunay na Israel, sabi niya. Spiritually, mga unbeliever sila. Mga unbeliever po. Kaya nga, meron akong isi-share sa inyo, ang nagsabi nito ang Panginoong Jesucristo. Unawain niyo pong mabuti. Isi-share ko itong aklat para makita niyo ang katotohanan ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Talagang totoong-totoo itong sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi rin niya ni Jesus Christ, mga kapatid. The parable of the Great Supper. Alam niyo itong Great Supper, no? Gusto kong makumpleto ito, napakaganda dito. Mula po, basahin niyo na lang sa inyong mga tahanan, mula dito sa Gs, chapter 14, verse 16. And Jesus, then said Jesus unto him, a certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And they all with one accord, with one consent, began to make excuses. The first said unto him, I have bought a piece of ground. I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen. I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and showed his Lord these things. Bumalik ang mga alipin at sinumbong nila ito sa Panginoon. Then the master of the house, being angry, and said to his servant, go out quickly of the streets, into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, the maimed, the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is, sabi niya, done as thou was commanded, and yet there is room. There's still room. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, napakalinaw nito. Sabi ni Jesus, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. None of those men which were bidden shall taste of my supper.
Gumawa ang Panginoon ng piging, no? Isang great supper, dinner party, no? Ito yung magaganap ito pagkatapos ng rapture, magaganap po ang great supper sa langit kung saan nandun ang reception. Ang rapture, pag kinuha ng Lord ng kanyang church, ito ang tinatawag na the wedding of the Lamb. Magkikita ang Lamb at ang kanyang church, doon po sa alapaap, si Jesus at ang church, yun magkakaisa na siya. Yun ang tinatawag na the wedding of the Lamb. At siya po ay sa pagkatapos ng kasal, saan po punta ang bagong kasal? Sa reception. Saan ang reception? Sa Great Supper of the Lamb. Mababasa niyo ang Great Supper sa chapter 19 ng Book of Revelation. Sabi niya, dumating na ang Great Supper. Sabi niya, mapalad ang makakasama sa banal na supper. Great Supper. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, o sige, nakahanda na ang pagkain, handa na ang lahat, ang bulwagan, tawagin niyo na ang lahat ng aking mga imbitado, mga guests. Sino ang unang inimbitahan ng Panginoon? Hindi ba ang Israel? Dumating ang Panginoon, nagkatawang tao para sa Israel. Isaiah 52 verse 6, naparito ko para sa bayan ko. Ngunit, ano sabi ng Lord? Ano sabi niya? No. Sabi niya, makikilala ng bayan ko ang aking pangalan. Sa araw na iyon, ako ang mangangaral sa kanilang harapan. Dumating ang Panginoon sa bayan niya, sa Israel. Sila ang unang in-invite, sila ang unang guest ng Lord. Pero anong sabi ng Biblia? Kanya-kanyang alibay sila. Nireject nila ang kanilang Messiah, kanilang Savior. Hindi po ako makakapunta sa Great Supper. Iba-ibang alibay. Ako'y bagong kasal. Ako'y may nabiling lupa, titingnan ko. Ako'y nakabili ng pamatok na 5. Susubukan ko. Sabi ng Lord, sabi ng mga sinumbong sila ng inutusan ng Lord. Panginoon, nireject nila ang Great Supper mo. Hindi sila pupunta. Anong sabi ni Kristo? Sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka sa mga highway, sa mga likuang daan, sa mga lugar ng mahihirap. Tawagin mo lahat ng mahihirap, mga poor, mga maimed, mga lumpo, bulag, at may kapansanan, sabi niya, para mapuno ang aking bahay. Panginoon, puno, nandito na sila, pero kulang pa. Sige, maghanap ka pa. Hanapin mo pa sa mga likuang daan para mapuno ang bahay ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sabi ni Jesus, I say unto you, isa man sa mga inanyayahan ko, sabi niya, isa man sa mga inanyayahan ko, hindi makakatikim sa aking great supper. Ang linaw, none of those men which were bidden shall taste of my supper. Diba? Sino ang tinuko niya? Israel. Ang Israel, hindi natin makakasalo sa Great Supper. Maghihintay pa sila ng tribulation period bago sila maligtas. Bago po sila kahabagan ng Lord. Mga kapatid, maghihintay sila ng panahon para po sa salvation ng Israel. Mga kapatid, ang makakatikim lang ng rapture at Great Supper ay ang church, mga kapatid. At ang church, alam nating lahat, hindi Israel, hentil po ito. Bigyan ko ng halimbawa. Kilala nyo si Boaz sa Bible, kaya nga may Book of Ruth. Si Ruth, alam nyo kung sino si Ruth? Hindi siya Israel. Amen po ba? Si Ruth ay isang Moabite. Isang lahi na kinapuotan ng Diyos noong unang panahon. Kaya nga pinapapatay ng Diyos sa mga Israel ang mga Moabites. Moabite si Ruth. Pero nakapag-asawa ng Israel, yung anak ni Naomi, ang nangyari po, nagkahirap-hirap sila, nakarma sila, hanggang sa umuwi siya na pulubi sa Israel. Dahil pumunta sila ng Egypt. Binabawal ng Lord ng Israel pumunta ng Egypt. Huwag kayong babalik sa Egypt. Pumunta sila ng Egypt. Anong nangyari? Nakarma. Pinarusahan ng Lord, nagkahirap-hirap, namatay pa yung asawa ni Naomi, namatay ang asawa ng 2 niyang anak na lalaki. Ang natira, si Ruth na lang ang nasa tabi niya.
Pagbalik niya sa Israel, mga kapatid, dito po si Ruth, dahil mahirap lang sila, namumulot lang siya ng nalalaglag ng mga trigo, nalalaglag na yung mga umaani, yung natira, pinupulot lang ni Ruth. Isa siyang pulubi, mga kapatid. Pagkatapos po, yun po, nakita siya ni Boaz. Si Boaz, alam nating lahat, ay isang redeemer, no? Siya ang type ni Jesus Christ. Dapat niyo pa alam, si Boaz ay tinitipo ni Jesucristo. Parang sinisimbolo ni Kristo na isang redeemer. Ngayon si Ruth, alam niya ang batas ng Israel, kailangan ma-redeem siya. Alam ni Naomi ang batas ng Israel, kailangan matubos ang isang byuda kapag bata pa at walang anak. Kaya mga kapatid, nakita niya si Boaz, ang pinaka-nearest kinsman, inutusan niya si Ruth na kunin ang kanyang karapatan. Kailangan pakasalan ni Boaz si Ruth. Kaya nga si Boaz, anong ginawa ni Boaz? Tinubos niya si Ruth, sa madaling salita. No? Tinubos niya si Ruth, binayaran niya ang dapat bayaran, at kinuha niya si Ruth bilang asawa. At si Ruth na dating pulubi ay napangasawa ng pinakamayamang tao sa Israel. Dinala siya sa kanyang malapalasyong bahay. Naging reyna si Ruth ni Boaz. Si Boaz ay simbolo ni Jesus Christ na Redeemer. Type and shadow lang ito. Na ngayon po, siya ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos kay Ruth. Sino si Ruth? Tayo, ang church. Si Ruth ay simbolo lang ng church na hentil. Kaya nga si Ruth, sinong napangasawa ni Boaz? Hindi ba hentil? Gentile? Moabite? Ganon din si Jesus Christ. Ang tinawag niyang bride, hindi Israel. Mga hentil, mga kapatid. Kahit si Joseph, alam niyo lahat ng kasulatan sa Old Testament, type and shadow yan ng New Testament. Sabi ng Ecclesiastes, lahat ng nangyari sa Old Testament ay mangyayari muli sa last days. Ngayon, si Joseph, na anak ni Jacob, di ba pinagbili siya ng mga kapatid niya sa Egypt? Nang ipagbili siya, mga kapatid, naging alipin ni, kilala si Potiphar, no? Dahil tapat siya, makadiyos siya, nasa kanyang Holy Spirit, nasa kanyang Panginoon, pinromote siya ni Potiphar at naging katiwala ng lahat ng kanyang negosyo at buong sambahayan. Siyang katiwala. Hanggang sa siraan siya, naging preso siya ng palasyo. Nabartolina siya sa ilalim ng palasyo, 3 taon na hindi nasisikatan ng araw si Joseph. Iniisip niya baka doon na siya mamatay. Kaya si Joseph, buhat sa pagiging palalo, mayabang, dati siyang mayabang. Tuwing mananaginip yan, nagmamayabang sa mga kapatid niya. Tinuruan siya ng Lord na magpakumbaba doon sa Bartolina. Kaya yung pagsubok, ginagamit ng Lord para tayo turuang magpakumbaba. Para turuan tayong maging, maging matapat sa Panginoon, no? Lalo tayong lumapit sa Diyos. Kaya si Jose, mga kapatid, yun po, sa madaling salita, si Jose, nang siya po ay makalaya na, dahil na-interpret niya ang panaginip ng hari ni Pharaoh, pinalaya siya ng Pharaoh. At ginawa siyang katiwala ng kanyang, lahat ng kanyang stock na pagkain. Bodegero siya ng NFA. Kumbaga sa panahon natin, siya po ang director o secretary o director ng NFA. Kaya, pinromote siya ng Panginoon. Si Joseph, pinagbili sa 20 pirasong pilak ng kanyang mga kapatid. Si Kristo, pinagbili ng 30 pieces of silver. Tingnan niyo yung type. Si Joseph, minahal ng kanyang amang si Jacob, beloved of his father Jacob. Si Jesus Christ, beloved of the Father. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nabartolina si Jose sa ilalim ng lupa. Si Kristo nang mamatay, bumaba ang kanyang, nalibing siya sa ilalim ng lupa. Amen? At siya po'y bumaba sa impyerno, sa Hades. Kaya mga kapatid, makikita niyo yung type ni Jose at ni Jesus Christ.
At si Jose, nang siya po'y palayain ng Diyos mula sa pagiging preso, anong nangyari sa kanya? Umupo siya sa kanang kamay ni Paraon, naging Prime Minister ng Egypt. Si Jesus Christ, anong sabi ng Biblia? Umupo siya sa kanang kamay ng Ama. Ibig sabihin, makikita mo yung type ni Jesus Christ kay Jose. Type na type. At bandang huli, si Jose nagpakilala sa mga kapatid niya. Ako ang inyong kapatid na pinagbili niyo sa Egypt ng 20 pesos of silver. Di ba? Nagpakilala siya sa Israel. Si Jesus Christ, pagbalik niya, magpapakilala sa Israel. Ako ang inyong kapatid na pinako niyo sa krus. Pinagbili niyo ng 30 pesos of silver at pinako niyo pa sa krus at nireject. Kaya nga sa Biblia, iiyak ang Israel sa pagsisisi. Kaya si Joseph ay simbolo ni Jesus Christ. Ngayon, mga kapatid, nang mag-asawa si Jose, nag-asawa siya sa Egypt. Sinong napangasawa ni Jose? Si Potiphar. No, not Potiphar. Si Azinat. Si Azinat. Isang magandang anak ng isang pari sa Egypt. Mga kapatid, siyang naging reyna ni Joseph at dinala sa kanyang palasyo. Si Azinat ay hindi Israel. Hindi nag-asawa si Jose ng Israelita o Hudyo. Ang napangasawa niya, Israel. Kaya si Jose na type ni Jesus Christ, ganun din sa panahon natin. Si Kristo, hindi Israel ang ginawa niyang church. Sinong ginawa niyang church? Hindi ba ang mga Gentiles? Na sinabi ng Lord kay Abraham, ang magiging anak mo kasi dami ng bituin sa langit mula sa iba't ibang bansa. Kaya nga ang church, magmumula sa mga Gentile nations. Makikita niyo yung type. Si Boaz na Redeemer, simbolo ni Christ, na pangasawa niya Hentil. Si Ruth, ang simbolo ng church. Si Jose, nag-asawa ng Hentil din. Type din siya ni Jesus Christ. Kaya makikita niyo yung mystery. Makikita niyo yung napakalinaw na mystery ito na pinapatungkol kay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, sinasabi ko ang totoo. Lahat ng inimbitahan ko, sabi niya, walang makakatikim sa aking great supper, sabi ni Kristo. Ang makakatikim lang, yung mga lumpo, bulag, pipi, bulag, po, yung mga mahihirap na mga hentil na idinugtong niya sa puno na ginawang church ng Panginoon at tumanggap sa Kanya, mga kapatid. Kaya ito merong tinatawag na Gentile setting ang Lord, merong Jewish setting. Nasa panahon tayo ngayon ng dispensation of grace ng Lord sa mga hentil. Nagliligtas ang Lord ng mga hentil. Mga kapatid, tulad ng mga Pilipino, no? Mga Koreano, Amerikano, iba-ibang bansa. Ang Israel, ang salvation nila, panahon po ng tribulation period. Sa Armageddon, doon sila ililigtas ng Lord sa Armageddon. Yun ang kanilang katalagahan. Nakahula na po yan, tapos na. Nasa Sekaraya na po yan at Revelation, Book of Revelation. Kaya mga kapatid, ang church ay galing sa mga hentil na bansa. Kaya nga sabi ng Lord, sinasabi ko sa inyo totoo, nang pagalingin niya ang anak ni Jairus, nakita niya ang faith ni Jairus na isang hentil. Sabi ni Lord, sinasabi ko sa inyo ang totoo, wala pa akong nakitang faith na katulad ni Jairus. Isang hentil. Sabi niya, wala pa akong nakita sa Israel na ganyang faith. Kasi ang mga hentil, malakas ang faith kay Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming magmumula sa silangan, Pilipinas, Asia, maraming magmumula sa silangan at west, sabi ng Lord. Uupo sa dulang, sa langit, sa mesa, sa marriage supper of the Lamb, kasalo si Abraham ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Hallelujah! Yun ang maliwanag na sinabi ng Lord. Magmumula sa silangan, sa west, tinutukoy ng Lord mga Gentile nations. Ang uupo sa dulang sa langit, mga kapatid, sa marriage supper of the Lamb. Revelation 19. Ganun din po sa Lucas 14.
sa Great Supper na inanda ng Lord sa langit. Ay mga kapatid, babasahin ko ang panghuling verse natin para makita niyo po itong napakalinaw na salitang ito. Na higit ang biyayang binigay ng Lord sa mga hentil kaysa sa Israel. Alam niyo kung bakit? Kaya nga sinabi ng Lord sa church kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon din, sabi ni Kristo. Kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon din. Yun lamang sumampalataya kay Jesucristo sa panahon ng biyaya, sila po ang binigyan ng Lord ng eternal life. Eternal life. Ang Israel, alam nating lahat, yung remnant, may matitirang buhay dyan. Pag minasakil sila ng Antichrist, ilan ang matitira? 1/3. Nasa Sekaraya. Ang 2/3 papatayin ng Antichrist. Ang 1/3 matitirang buhay, 2/3 ang mamamatay. At yung 1/3 sabi ng Panginoon, babalikan ko sila at sila'y aking patatawarin. Sila'y aking lilinisin, ipipurify tulad ng ginto na idinadaan sa apoy. At sila'y tatanggapin ko na rin bilang mga anak. Doon pa lang sila tatanggapin ng Lord bilang mga anak sa panahon ng tribulation period, mga kapatid. Kaya nga malinaw po itong sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, nasa panahon tayo ng grace, dispensation of grace. Lahat ng sumampalataya kay Jesucristo, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin. Dahil ang mga natural people na maiiwan sa Armageddon na buhay, magpaparaming muli yan. Manganganak silang muli. Pero mamamatay sila ng 100 years ayon sa Isaiah chapter 65. Meron silang kamatayan. Kaya nga sabi ng Lord sa Israel, yung mga remnant, yung maiiwan, sabi niya, imumultiply ko kayong muli. Kayong 1/3, imumultiply ko kayong muli at patatawarin, pararamihin at tatanggapin bilang mga anak ko. Tatawagin na ninyo akong Diyos ninyo at kayo'y tatanggapin ko ng mga anak ko, sabi ng Panginoon. Makikita ng maraming bansa na mahal ko ang Israel sapagkat itatayo ko sa Israel ang aking sanktuaryo. Ang New Jerusalem, bababa sa langit, lalapag sa Israel ayon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, ito po ang future ng Israel. Kaya kailangan natin silang ipag-pray dahil sa ngayon sila po'y nasa kadiliman. Sila po'y nasa sumpa. Sila po'y bulag sa katotohanan. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ bilang Savior. Kaya nga, matatanggap lang nila sa Armageddon, sa panahon ng gerang nuclear, World War III, tribulation period. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang sabi ng Lord. Sabi niya, babasahin ko itong panghuli, Hebrew chapter 11, verse 40. Kaya nga ang Israel, wala silang alam pagdating po sa prophecy, kung anong mangyayari sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang future. Pero tayo, alam natin ang future ng bansang Israel. Alam natin ang future nila, martyrdom, massacre ng Antichrist. Pero ang church, tayo, alam natin ang ating future, rapture of the saints. Rapture of the church. Glorious. Mga kapatid, napakaganda ng plano ng Lord. Kaya nga mapalad po tayong lahat na sumampalataya sa Lord. Lahat kayong tumanggap kay Jesucristo, naglilingkod sa Lord. Dito sa lupa, meron na tayong kapayapaan, may gumagabay sa atin, meron tayong great provider. Pag nagkasakit ka, meron kang great healer. Mga kapatid, pagdating ng Panginoon, kukunin pa tayong buhay. Sa rapture, mga kapatid, lilipad kang walang pakpak. At sasalubungin ng Panginoon sa ulap para dalhin tayo sa ating reception sa Great Supper of the Lamb doon sa langit. Kaya napakaganda ng plano ng Lord sa church. Mapalad po lahat ng mapapabilang sa church ni Jesus Christ. Tandaan nyo, tayo ang church. A group of believers called by God mula sa kadiliman papunta sa liwanag, indwelt by the Holy Spirit. Yan ang church. Hindi lang basta believer. A church is a group of believers
indwelt by the Holy Spirit. Kailangan puspos ng Holy Spirit. Yan ang tinatawag na church. Pinananahanan ng Espiritu ni Kristo ang bawat puso ng mga anak ng Diyos. Kaya tinatawag na the Church of Christ. The Church of Jesus Christ or Jesus Christ Church. The Church of God. Iisa yan, mga kapatid. Okay, Hebrew 11:40, pakibasa po natin. Isa pang sinabi ni Apostol Pablo, Hebreo 11:14. God having provided some better thing for us. Anong sabi ni Paul? Ang Diyos ay nag-provide sa atin ng mas magandang bagay para sa atin. Sino itong atin? The church. Gentile church. The bride of Jesus Christ. Amen. Tuloy ko po, comma. God having provided some better thing for us. Higit daw ang inanda ng Lord sa church. Better thing than Israel. O, sabi nito, pakinggan nyo. God having provided some better thing for us, comma, that they, referring to Israel, that they, Israel, without us, should not be made perfect. Ang linaw po. Sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay naghanda para sa church ng mas higit na magandang bagay. Sapagkat sila, mga Israelita, kung wala tayo, hindi sila mapeperpekto. Sabi ng Bible. Maliwanag po. That they without us should not be made perfect. Bakit? Sapagkat sa church, i-reveal ng Lord ang mystery. Ang lahat ng mystery, i-reveal ng Lord sa church. Dahil ang church, ang may isip ni Kristo. You have the mind of Christ, sabi ng Biblia. Ang church lang ang makakaunawa sa revelation ng Lord. Sila nakatakip sila, sabi ng Bible, mga kapatid. Malapit na po. Ko-conclude na natin. Kaya mga kapatid, ang Israel ngayon bulag. Sabi ni Pablo, ang pagkabulag ng Israel ay pansamantala lamang, sabi niya. Di ba? Dahil bubuksan din ng Lord yung pangunawa nila sa panahon ng tribulation period. Kaya lang, dadano sila ng martyrdom. Doon lang sila mamumulat. Maliwanag ang sabi ni Paul, bulag sila ngayon. Unbeliever sila, mga kapatid. Kaya nga sabi rito, God having provided some better thing for us, that they, Israel, without us, should not be made perfect. Maliwanag po ito. Minsan, bago tayo manalangin, isang araw nagtanong ang mga apostol sa mga Israelita. Kasi ang mga Israel, hindi sila hahayagan ng Lord ng mystery. Ang church, dito niya i-reveal ang fullness ng mga mystery ng Lord. Fullness ng revelation. Pakinggan niyo ang Panginoong Jesucristo. Sa Acts chapter 1. Acts chapter 1. Tinanong siya ng mga alagad. Pagkatapos siyang mabuhay mula sa mga patay, nag-meeting sila at nakasama nila ang Panginoon. Sabi niya, dito po, bago siya umakyat sa langit, sabi rito, nagtipon sila. And being assembled together, nagkaroon sila ng pagtitipon. And being assembled together with them, commanded them not that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Sabi ng Lord, wag muna kayong mangaral, wag muna kayong manatili muna kayong Jerusalem. Verse 6. When they therefore were come together, eto na, nag-meeting na sila, mga apostol, pati si Jesus, they asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Panginoon, ibabalik mo na ba ngayon ang kaharian ng Israel? Total, napako ka na sa krus, nabuhay ka na, ibabalik mo na ba kaagad ang kingdom ng Israel? Anong sagot ni Jesus?
Sumagot ang ating Panginoon, ang ating Savior. Sabi niya, And Jesus said unto them, It is not for you. Sino yung you? Israel. It is not for you, mga Israelita, to know the times and the seasons which the Father has put in His own power. Ang linaw, mga kapatid, napakalinaw nito. Hindi para sa inyo na malaman nyo ang mystery ito. Hindi para sa inyo ito. Kasi ang revelation, ibubuhos ng Lord sa Gentile church. Ibubuhos ng Lord sa kanyang iglesia para ma-perfect ang church at ma-rapture. At sa pamamagitan ng revelation ng Lord sa church, mababahagi na ng Israel. Naniniwala ko yung dalawang propeta na gagamitin ng Lord, Moses and Elijah sa Israel, malalaman nila ang mystery ito sa pamamagitan ng church bago mag-rapture. Maaring mapanood nila sa internet, maaring marinig nila sa mga television ang gospel. Kaya may papangaral nila. Malalaman nila sa pamamagitan ng church ang mystery ng salvation. Mga kapatid, yung kanilang ministry, silang mangangaral sa Israel sa last days. Revelation 11, ang dalawang propeta na isusugo ng Lord. Kaya mga kapatid, maliwanag po ito. Sabi ng Lord, God having provided, ang Diyos daw ang nag-provide, ng better thing for us. Some better thing for us. Mas higit na maganda ang hinanda ng Lord sa church. Sapagat ang church, siyang makakasama ng Lord kung saan siya naroroon. Sabi ni Kristo, kung saan man ako naroroon, kayo rin ay naroon din. John 14. Kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon din. Kung si Jesus umahatol sa judgment, ang church humahatol din. Nasa aklat ng Isaiah 41. Hahatol din kayo, sabi ng Lord. Every tongue that shall rise against you in judgment, thou shalt condemn. Hahatulan mo sila sa judgment. Sabi ni Kristo, kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon din. Kapag humahatol si Kristo, humahatol din ang church. Hindi ba nyo alam na kayo ang hahatol sa mga anghel? Sabi ni Pablo. Di ba mga kapatid? Bibigyan ng paghatol ng Lord ang church. Now, know you not that you shall judge angels? Mga kapatid, grabe ang grace ng Lord sa church. Kung saan ako naroon din kayo. Kapag si Kristo naghahari sa millennium, 1,000 years, ang church naghahari ka rin kasama niya. Gumugobyerno ka rin kasama niya. Kapag si Kristo naghahari na sa tinatawag na new heaven and new earth, kayo rin ay naghahari sa bagong langit at bagong lupa sa eternity. Kaya mga kapatid, God, having provided some better thing for us, His church. Amen? Kaya iba ang grace ng Lord sa church, iba sa Israel. Sila ililigtas ng Lord, habag na lang po. They are beloved for the Father's sake. Sabi ni Pablo, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos kay Abraham, ililigtas niya ang remnant ng Israel. Pero ang church, kayo, tayo, lahat ng believers kay Kristo at tumanggap kay Jesus Christ at sumampalataya, kayo ang apple of the eye ng Panginoon. Kayo po ay, ang sabi ni Pablo, napakapalad ng church. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya, nananalangin ako para maunawaan niyo mga hentil ang grabing grace ng Lord sa inyo mga hentil. Mga kapatid, sabi niya, Christ in you, the hope of glory. Di ba mga kapatid? Kasi maraming hentil hindi nila alam yan. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Yung great, grabing biyaya ng Lord ito, amazing grace ng Lord, huwag nating sasayangin. Maglingkod po tayo sa Kanya, i-glorify natin siya. Mga kapatid, ipangaral natin ang true gospel, ang tunay na ebanghelyo, mga kapatid, hanggat may panahon pa po. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya siguro po, okay na po ito mga kapatid. Huwag niyo pong kalilimutan, pakishare po ang ating programa sa ating mga kapatid upang sila rin po ay makabahagi ng kaalaman, ng revelation mula
sa ating Panginoon. Lahat ng ito ay revelation ng Lord sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong dagdagan, huwag niyong bawasan ang sinasabi ng Biblia. Kung ano lang po ang nakasulat, yun ang ating i-share, mga kapatid. Kaya salamat sa Lord, manalangin po tayo. Lord Jesus, Panginoon, nagpapasalamat po kaming muli sa iyong mga revelations na pinahayag sa amin sa araw na ito. Sinabi mo, walang makakaalam nito kung hindi pagpapahayagan lamang ng anak. Salamat, Lord, patuloy mong pinapahayag sa amin ang mga mystery, lahat ng mysteries ng banal na kasulatan. Dalayan ko na ito po'y itanim mo, itatak sa puso ng lahat ng mga anak mo na nakinig ngayon upang, Lord, ito po'y magsilbing kalakasan nilang lahat at upang sila'y lalong maging handa sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po sa Ebanghelyo, sa iyong mga salita. Maraming salamat. Ganoon din po, Lord, sa mga kapatid naming walang sawang sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain mo po silang lahat na nakikinig ngayon. Pagpalain mo lahat ng aming mga viewers. At idinadalayan ko po ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Panginoon, pagalingin mo. Pagpalain mo sa financial at material. Lord, ang pangako mo na siksik-liglig at umaapaw. Ang pangako mong complete package of blessing. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ipagkaloob mo sa bawat anak mo, Lord, sa iyong iglesia. At sa lahat ng nakikinig sa oras pong ito. Pagpalain mo lahat ng aming mga viewers, pagalingin mo lahat ng karamdaman nila ngayon, at pagpalain mo mga kapatid namin na ngayon po ay nagtitipon sa Mindoro. God bless you all, mga kapatid sa Mindoro. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Makakarating po kami riyan. Pagpalain ng Diyos lahat ng kapatid natin sa Nueva Ecija, sa Tarlac, sa Pampanga, sa iba't ibang panig po ng ating bansa, sa iba-ibang panig ng mundo. Ngayon, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at nawa po patuloy kayong sumubaybay sa ating programa upang lahat tayo kumain po lagi ng salita ng Diyos, ng mga revelations. Tandaan nyo, huwag niyong kalilimutan ang lagi nating sinasabi, the more revelation you get, the more word you get, the more Jesus Christ you become, the more powerful you become. God bless you at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Lord Jesus. Okay, God bless you.